So yo, what's up mga ka-bird brain? So welcome sa panibagong episode na kung saan bawal ang matalino pero pwede ang may gasolina. So ito na mga ka-bird brain, papakita ko na sa inyo yung mga winirings ko nung nakaraan. Ayan, simulan natin, buksan natin yung park light. So sa mga di nakasubaybay, ang switch ko nga pala is yung Viction or nakalimutan ko isang pangalan nito. Basta yung ano na siya, may 3-way. Tapos may passing. So yung una, naka-off lahat. Yung pangalawa, park light. Ayan, park light tsaka tail light. Ayan, ito yung tail light. Ayan, RGB. So, pangatlo is headlight na. Ayan, mamaya na natin mag-proceed sa headlight kasi syempre, hindi naka-andar yung makina eh. Baka ma-drain tayo. Malakas sa battery yung bi-LED. So, ito muna. Simulan natin sa tail light. Ayan, so sa tail light ko is RGB na rin yan. May mode yan, pwede nating palitan sa cellphone. So, pakita ko sa inyo. Ito yung sa cellphone. So, pwede natin palit-palitan ng mode. Ayan. Ang kinaganda dito, pag nagpreno ka, laging pula. Ayan. So, marami kang pagpipili. Marami kang choices dito. Pwede mo bilisan. Ayan. Pwede siya bumilis. Pwede mo bagalan. So, more on kung familiar ka sa running lights sa mga Aperia. Ayan, para siyang running lights. Ayan. So, Christmas concept. May solid color din siya. May alternate. Ayan. So, maraming modes. Hanggang 200 plus to. Ayan. So, same dito sa harap, sa park light. So, ito yung park light, same yan. May up din yan, para tayo sa up, yan, sa AES. So, may modes din, pwede na palitan yan. Ayan. Ayan, marami tayong modes niyan. 200 plus din yan. Ayan. Pwede mo rin bilisan yung pag ano niya, ayan, pwede mo bilisan, pwede mo bagalan. Pwedeng green lang. Pwedeng mabilis, sobrang bilis. Ayan, sobrang bilis. Pwedeng mabagal. Pwedeng sobrang bagal. Depende sa'yo kung anong gusto mong mode. Ayan. Meron din yung parang flag ng Pilipinas. Pwedeng red-blue, meron din to. Marami siyang pwedeng gawin. So, nakadepende sa'yo kung ano yung gusto mong mode. Ayan. Ayan, pwede rin ganyan. So, Christmas na Christmas to. Depende na lang sa inyo kung ano yung trip nyong RGB niya. So, ang ginawa ko dito is ni-retrofit ko to. Meron ako ano nga ba tawag dito? Yung eyeline. Malimutan ko tuloy. DRL, day. May DRL ako. Tapos meron akong shroud. Ayan yung bilog na umiikot. Ayan, nakita nyo yung umiikot na yan. Yung nakabalot sa ilaw. Tapos sa loob ng ilaw, meron pa yung devil eye sa loob. So, parehas yan. Tatlong ilaw yan na pare-parehas ng modes. Tapos bukod pa yung headlight. Ayan, yung dalawa. Yung na-retrofit ko. Sobrang liwanag yan. Ayan, so okay na tayo dyan. Ayan, may marami siyang mode. Ayan. Pwede mo bilisan. Ayan, di ba? Parang yung mga mahilig sa pulis-pulis dyan. Yung mga piling pulis. Kahit di naman pulis. Yan. Bagay sa'yo to. Okay, next tayo. So, proceed tayo sa ibang naman. I-auto lang muna natin. Ito yung auto. So, pag auto, random yan. So, 12.3. Hindi nagbabawas masyado yan kasi naka-power up lines tayo. Ayan. Pakangas. Then, next natin is yung underglow. Naglagay ako ng underglow. Dito, isa. Ayan, may underglow tayo. Ayan. RGB, pwedeng isang kulay lang. Ayan. May underglow tayo. Bali, 6. Actually, 8 yun. Hindi ko nilagay lahat kasi OA na masyado. Ayan. Diyan ko lang tinago sa loob niyan. Dito sa ilalim. Ito sa loob. Hindi yan masakit sa mata pag nakita ng ibang tao. Christmas concept. Napakaangas. Then, next natin is
isa-isahin na natin yung mga button, no, sa para na rin sa mga di nakasabay sa akin. Pakita ko lang din is ito, pwede ko itong i-white lang. May remote to, actually with app din tong si ano, yung underglow ko with app, kasi yung app hindi gumagana, yung bluetooth niya, ewan kong bakit. Pero hindi naman big deal kasi hindi ko naman masyadong ginagamit. So gusto ko white lang, ayan. White lang siya, gusto ko blue, gusto ko green, gusto ko red. Ayan, gusto ko nagbi-blink. Ito naman yung sumusunod sa music pag may naririnig siyang tunog. Ayan. Since maingay dito, so tunog beat siya ng beat. Pero pag music to, maganda to. So ayan, jump 3, jump 1. Ayan, so depende sa inyo. So next is, ayun nga, yung mga button, papakilala ko na sa inyo. Itong unang button, ito yung MDL natin. So buksan natin yung MDL natin, yung malaki nating MDL. Ayan, sobrang liwanag yan. Mamaya ko napapakita sa inyo kung gaano kaliwanag yan, sa kalsada na lang. Pero sobrang liwanag niya. Kung gaano kaliwanag yung violet kong headlight, ganoon din kaliwanag yan. Kasi itong katabi niya is yung high beam. Ayan, yan yung high beam niya. Ayan. Tapos tricolor yan. Kada pitik mo, pagpatay mo, mag-iiba kulay. Ayan. Tapos ito yung combination, yellow and tsaka ano. Una, yellow, white, tapos yung yellow na may white. Next natin is yung pangatlo. Itong driving light ko na to, yan, papansin yung driving light ko. Meron siyang ano, ito, nakahiwalay na bilog. Meron din tong laser gun. Tignan mo, ito yung laser gun. Ayan, yung laser gun, padiretso yan. Hindi ma-appreciate dito kasi halaman yung tinatapatan ko. Pero padiretso yung laser gun. Sobrang liwanag ng laser gun na yan. Yan yung tumatagos sa ulan, sa mga espalto, tagos yan. Laser gun yan padiretso. Then, kung mapapansin nyo yung violet ko na headlight, may dalawang bilog din. Laser gun din yung, kaso hindi na ito magagamit kasi nga natatakpan na siya. So, ang ginamit ko na lang dito is headlight na lang, alone. Hindi ko na ginamit yung laser gun yan. Ayun, so tapos na to. So, itong tatlong button lang to for driving light ko lang, alone. Yung malaking driving light ko. On, high beam, laser gun. Ayan. Then, proceed tayo sa kanan. Sa kanan ko, kung papansin nyo, ito yung Senlo ko na mini driving light. Ayan, may Senlo ako. Ayan, nakita nyo yung dalawa na yan sa ilalim ito. Yan yung Senlo ko. So, maliwanag din yan. Actually, pang backup ko lang yan, yung Senlo na yan. Tapos yung baba, yan yung sabay yung high. Yellow and white. Ayan, sabay yellow and white. High beam kasi nito is yellow. Then, ang sumunod natin na button is... Ano nga ba to ulit? Iniisip ko eh. Ano nga ba to? Nakalimutan ko tuloy. Sige, habang iniisip ko. Ito naman is para sa... Pero nakalimutan ko tuloy yung button ko. Sige, yung mga naalala ko muna. So, sa ilalim nito, may underglow dito. May ito. Button ako dito hello switch for underglow. Ito yun. Ayan. Kasi itong isa, ito yung stock to loud horn ko. Nilipat ko na. Dati nandito yun eh. Tinago ko na. So, stock to loud horn ito yon, yung busina. Hindi ko isa-sample dito kasi baka pagalitan ako dito. Stock to loud horn nandito. Then may isa pa tong switch dito, yung relay ng busina ko, yung rapapap, papapapap. Tunog ng baril. Bratatatat. Ulitin mo nga. Bratatatat. Bratatat ka dyan. Tunog nga ng baril. Tunog nga ng baril. Ano nga? Baratatatat. Tsaka, basta yung pop-up na busina, yung maraming mode. Pansinin nyo yung sa mga truck, yung pop-up, may ganun to. Tsaka yung rapid, may ganun to siya. Pwede, depende, may mga modes yung busina ko. Ito yan. So, tatlo ang nakatago dito. Then, dagdag ako ng USB. Fast charging. Ito. May stock na to dito, di ba? Si ADB may stock yan. Ilang ilawan ko para makita nyo. Para ma-appreciate nyo. Ayan. So, ito yung mga button. Tignan natin kung makita nyo. Ayan. Yung nakailaw, yan yung underglow. Ito yung sa stock to loud horn. Tapos yung ayan, yung parang switch na yan, yan yung rapapap. Tapos meron akong addition. Ito yung stock na USB port. Yan yun, yung stock na USB port. Then may additional ako ito. Dalawang fast charger. Ayan. 2-in-1 fast charging. Ayan. So okay na, no? Tapos meron akong ito yata yung kaya lang, inisip ko passing. Ito yung sa ko, passing horn. Pag nagbusina ka, magpapassing. Ito yun. So mamaya ko na napapakita sa inyo yun. Ayoko magbusina dito pa kasi tayo ako ng guardian. Tapos ito naman, Segway Segway button. Para sa headlight high beam. So explain ko yan kasi magulo tong ni ADB. So ganito kasi yan. Si ADB, ang trigger nito, yung stock nito, headlight nito is
ang high beam is negative trigger. Since nagpalit ako ng switch, ginawa kong positive trigger. So, yung mga walang idea sa pagwa-wiring, hindi nyo magigets ito pinagsasabi ko. Yung mga marunong sa basic ang makakaintindi nito. So, ginawa kong positive trigger. Ngayon, all goods na, naging positive trigger. Ang problema, itong passing nito, yung itong nabili kong switch, magkasama ang high beam. Kumbaga yung wire nila, let's say, ito si passing, ito si high beam. At the end, magsasalubong yan, may isang wire lang. Ngayon, pag ginamitan ko ng passing, yung pag sinabay ko yung mga MDL ko, yung mga driving light, tsaka yung isa pang Senlo, pag tinap ko yung itong wire nito na lumabas yung yellow, pag tinap ko dun sa high beam ng mga driving light ko, magpapassing siya. Ang problema, pag nag-high beam ka ng headlight, since iisa lang ang wire, ang mangyari, matitrigger yung wire, mag-high beam din yung mga wire mo. Wala ka ibang way doon. Wala kang ibang magagawa kasi nga iisa lang yung wire nito. Magkakonekta. Unless kalasin mo, hinangin mo ulit ng ibang wire pag hiwalayin mo. So ngayon, ang ginawa kong solusyon is gumawa ako ng halo switch. Yung halo switch na to, ang purpose is pag hindi nakapindot, pag nagpassing ako, magpapassing lahat. Headlight, yung driving light ko, tsaka yung senlo ko, magpapassing yun. Ngayon, pag nakapindot yan, kasi what if gusto ko lang mag-high beam, di ba? Gusto ko lang mag-high beam ng headlight. Wala akong pakialam sa ano, gusto ko nakapatay yung mga MDL. Kasi pag hindi yan nakapindot, at kagaya ng sabi ko sa inyo, pag high beam mo yan, iilaw yung ano, dalawa, madadamay yung dalawa. Kasi nga, iisa lang ang wire ng connection nito. Madadamay ngayon yung MDL ko, tsaka yung itong driving light. Kaya ang ginawa ko is, ako, halo switch. So pag pinindot ko, yung normally open, ang mangyari, malilipat yung connection. Ang mangyari, yung connection ng normally open ito, hindi nakasama yung driving light tsaka mini driving light. So pag high beam ko, high beam lang siya. So maliwanag. So ito para magets nyo. Buksan ko yung headlight. Ayan ang headlight ko. Talapitin ko. Pag nagpassing ako, yan yung nakapindot ha. Ayan, napansin niyo umiilaw to. Pati yung ano ko, umiilaw yan. Ayan. So kasama sa passing. Ngayon, tingnan nyo, mag-high beam ako. O, di ba, nadamay. Para ako nakapassing na nakababad. Nadadamay sa high beam. Which is ayokong mag-high beam na gano'n. Kunyari, yung senaryo na gusto ko lang high beam, hindi siya tatalab kasi nga nadadamay. Yan yung case ko before. Pero pag passing, all good siya. Walang kaso, parang nag-high beam nga ako, gusto ko headlight lang. Nadadamay, which is, di ba, magagalit yung mga kasalubong mo. So, ito yung ginawa kong solusyon. So, baliktad pala, yung normally close ko, yun yung headlight alone. Ayan, nakapindot yan, normally open. So, passing ko, yung normal na passing, yung kasama yung mga accessory. Pag hindi ko na pinindot, pag high beam ko to, headlight alone lang yan, ayan, di ba? Ganon din sa passing, headlight alone lang siya, ayan. Di ba? Headlight alone lang yung nagpa-passing. Kasi nga, yung original ko talaga, headlight lang ang pinapassing ko. Since ginawan ko ng paraan para madama yung driving light, nag-halo switch ako. Kasi nga, isa lang yung connection ng wire ng high at saka passing nito. So sana na-gets nyo yung mga may gantong switch. Kung problema nyo rin yung ganong bagay, yan yung gawin yung solusyon. Additional button pero di siya big deal sa akin. Basta magawa ko yung gusto kong mangyari. So all goods naman. So naparami yung button ko. Then ito pala, papansin nyo, ito yung mini driving light. Ang katerno niyan is ito. Pagbukas ko ng mini driving light, magkakasupply itong two-way switch. Ang baba nito, doon ko sinalpak yung yellow and white combination. Ngayon, yung high beam nito is sa taas, which is yung yellow na ilaw. Ngayon, ang problema, pag high beam ko, nadadamay na naman lahat ng headlight. Lahat ng high beam lahat. Driving light, tsaka mga ano. Ngayon, bakit siya nag-high beam lahat? Kasi nagkamali ako. Nawala sa isip ko maglagay ng diode. Nasa isip ko na yun nung bago ko pa ikabit eh. Kaso nawala na sa isip ko nung nagbabalot ako. Nagmadali kasi ako noon eh. Hindi ko nalagyan yung diode nung papasok sa passing ng mini driving light ko, yung Senlo. Kumbaga yung Senlo ko na high beam, hindi ko nalagyan ng diode na manggagaling dun sa mga passing ko. Kaya nangyari, pagka binuksan ko yung high beam nito, damay din yung high beam nung headlight tsaka driving light. Kasi tatagos yung kuryente dun eh. Ang diode, ang silbi ng diode, parang black pang black. Kumbaga, ang diode kasi is one way, parang one way in short sa kalsada. Bawal kang mag-counterflow na kuryente. Yun yung silbi ng diode. Puro one way lang siya. Since, kunyari, dito galing yung kuryente ng driving light. Pag may diode dito na nakatapat yung pang-kontra, hindi ka makakapasok dito. One way lang eh, kumbaga ganun lang siya. Ang tatagos lang sa'yo yung galing passing na ilaw.
So, yung diode ay magigets ng mga ano yan, mga marunong na sa basic ng pagwawiring. Tapos kung mapapansin nyo, hindi basta-basta nagkukurap. Hindi siya kumukurap talaga yung mga ilaw ko kahit sabay lahat yan. Hindi yan kukurap. Wala kang makita ang kurap dyan. Kahit magbusina ako. Mamaya pakita ko sa inyo. Ayoko magbusina dito. Hindi yan kumukurap. Sobrang lalakas ng ilaw ko na yan. Hindi yan kumukurap. Ayan. Kasi nga naka-power up lens ako. So yung power up lens na yan ay ginaya natin kay Becky Works. So hanapin nyo lang sa YouTube si Idol Becky Works. Doon kayo, kung gusto nyo matutunan ng wirings talaga, sa kanya kayo manood para design yung oras nyo. Kasi maganda yung turo niya. Effective. Pansinin nyo yung ibang mga may gantong ilaw, yung mga kahit hindi ganto ka load, kahit isang ganto lang. Tingnan nyo, pag tumatagal yung battery nyo, ano na, nasisira, nagkurap na yung ilaw nyo. Ito walang kurap. Sa gobyerno lang may kurap. Gago! Tapos, ano pa ba? Ang hindi ko lang talaga nagawa na dito is na feeling kong sablay sa part ko is yung high beam indicator. Hindi ko nawala sa isip ko kasi nung nagsisimula pa lang ako na ihanapin yung i-trace. Hindi ko na kasi trace yun eh. Kasi nasa isip ko kasi noon positive trigger, negative trigger yung nito high beam. So, pag nag-high beam ako, which is yun, negative, so in short, negative trigger din yung nito. Nasa isip ko kasi positive trigger noon. Kaya hindi ko na hinanap. Ngayon, nung nag-positive trigger ako, hindi nag-i-indicate yung high beam. Ngayon, tinamad na ako maghanap ng wire para hanapin. Tinamad na ako eh. Mamaya makakahanap ko, mamali ako ng top. Baka magkandaletse-letse pa yung baka madamay pa tong panel or ECU ko. So, di ko na hinanap. Naya ko na lang siya. Hindi naman na big deal yun eh. Wala naman akong pake kung high beam dito. Hindi. Ako, alam ko namang high beam ako eh. So, di ko na yan. O, di ba yung iba pag nag-hazard, tignan nyo ah. O, naka-high beam lahat. O, ayan. Nakabukas lahat. Oh, high beam lahat. Oh. Nakita kayong kumukurap diyan. Basic, 'di ba? Walang kumukurap diyan. Oh. Usually pag yung mga panto electrical wirings yan ko no. Pag kayong ganyan nag-hazard na wala na kumukurap na. Pero dito hindi. Malabo pa sa tubig ng kanal yan. Ayun no. Oh, wala kang makitang kurap diyan. 'Di ba? Basic. Siya kumukurap at saka yung kuryente ayan. Patay pa makina niyan na. Oh, diyan lang siya. Hindi siya nagda-drop na mamamatay na talaga. Iba yan, wala na yan. Sobrang drop na yan. Hindi mo na ako papaandar. Yan, hindi siya nagda-drop siya pero hindi siya yung talagang hindi mo na ako papaandar. Diba? Walang kurap. Sabi ko sa inyo, sa gobyerno lang talaga may kurap eh. Basta galawang Becky Works yung gayahin nyo. So, advice ko sa mga gagaya or gustong mag-DIY, pag sinabing DIY, nakagaya ko, destroy it yourself. Hindi do it yourself, destroy it yourself. Palakasan na ng loob to pag magdi-DIY ka. Pag magdi-DIY na rin din kayo, kay Becky Works na kayo manood, aralin nyo muna ano bang power up lines. Kasi pag natuto kayo mag-power up lines, maraming sa market ngayon sa Facebook, marami diyan power up lines kuno, maraming gumagaya kay Becky Works, plug and play na power up lines. Si Raulo, walang plug and play na power up lines. Lahat diyan hahanapin mo talaga yung wire, magrekta ka niyan. At magtatap ka dito. Babalatan mo talaga yung wire. Hindi uso dito yung papasukin yung wirings. Kung gusto niyo maganda ng wirings, wag kayong maniwala sa hindi namin yan, babalatan kasi mabubuid yung warranty. Tangina, wag na tayong maglokohan. hindi makakabaklaan yan na ay, nagbalat ka ng wire, pangit yung gawa niyan, dapat mahiwalay na linya. Kesyo ganito, ganyan. Mabubuid warranty mo pag nagbalat ka. Actually, alam niyo ang pinaka-efficient, pinaka-the best way. No choice, magbabalat ka talaga. Kasi kailangan mo kunin yung accessory line. Yung iba kasi nagtatap lang eh. Tapos i-splice hinang. Para sa akin, wala. Becky Works talaga the best. Kaya huwag kayong maniwala dun sa mga pakulo ng iba na ay hindi namin advisable yung babalatan yung wire. Yun yung minamarket nila, hindi daw babalatan para hindi maboid ang warranty. Huwag na tayo magpaka-hipokrito. Siguro sa 100 motor, maswerte na yung may isang defect pagdating sa electricals. Which is, pag pinasok mo rin naman yung pagwa-wiring, nandun na yun, kaakibat na yun na pwede kang sumablay. Pero hindi ibig sabihin nun na dahil nagbalat ka, nasira yung motor mo. Hindi, huwag kang magpakatanga. So yun lang mapapayo ko sa'yo. And number 1, bago mapasukin nga, lakas ng loob. Pangalawa, budget. Kasi sarili mo lahat eh. Budget, pangatlo, oras. Then pang-apat, doon napapasok yung basic. Unang pinaka-first thing na basic mo dapat matutunan pag magpapasukin mo na yung pagwa-wirings. Kahit DIY ng sarili mo, dapat alam mo ang positive at negative. Which is basic, positive, negative. Yung battery mo, di ba? Makita mo yung battery, yung mga remote, di ba? May positive, negative. So usually sa mga motor, positive is pag tinest light mo, red. Blue naman pagka negative. Matuto kang mag-identify ano bang positive at negative. Pangalawa, matuto kang
mag-test light. Bili ka ng tester. Ako bumili ako ng mga ano ko paunti-unti. Kasi ayoko nang magpagawa sa labas. Nadala na ako noon nung unang motor ko sa Sniper Ano siya, kurap-kurap, hanggang sa masira na yung battery mo, sira na lang. Paulit na lang, bili ng battery. Kasi ako na nag-ayos ng power appliance nung napanood ko si Baker Works. Doon, gumanda lahat, guminhawa ang buhay. And ito nga pala, naka-dual power appliance to sa mga may idea sa power appliance. Naka-dual power appliance ako. Bakit? Unang-una, yung 30 amperes na Bosch. Siyempre, 30 amperes. Ilan lang bang voltahe kaya noon? 300. Sabihin nyo, 300 watts, sorry. 300 watts. Sabihin nyo, ang laki ng 300 watts ah. Malaki, oo. Ang tanong, yung mga gamit ko, malaki rin yan. Sample lang kita. Itong Byled ko na to, 150 watts na yan, dalawang yan. 75 yan. 150. Ito, ano to, 140. 70 rin to. Itong Senlo, mababa lang tong Senlo eh. 60 yata tong Senlo, so 120. 120 plus 150. So, 270. Magkano ba sinabi ko dito? 140. 270. Kunin mo na naman 100. Di 370 na yun. Sobra na. Kahit yung 100 na lang kunin mo eh. Itong tatlo pa lang ha. Bukod pa yung underglow. May underglow ako. May dual fast charging ako. Ayan. Tapos, yung busina ko pa na sobrang lakas. Yung Bosch Europa. Pa bang mga dinagdag ko dito? Yun lang. Wala naman na akong naano. Pero yung mga ilaw nga lang, hindi ubra yan sa 30 ampere. Pwedeng bumigay yung relay mo dun. Kaya nagdagdag na ako ng power appliance kasi sobra-sobra naman na yung ano ko eh. Kaya dapat matuto kayo mag-compute ng watts. Then sa fuse, yan, dapat marunong kayo ilang ampere. Kaya nga kailangan basic muna kayo. Tandaan nyo sa pagwa-wirings, hindi yung basta tinuro lang na, sir, paano cut mo lang yan sa positive negative, hindi yung ganun. Di ba may nabibili ka minsan accessory kagaya nito. Pag bumili ka ng charger na to, ang wire lang yan, dalawa. Positive negative lang. So ikaw instinct mo, tatap mo lang sa battery mo agad yan. Paano kung nagloko yan? Pag nasunog yan, dama yung motor mo. Kasi walang fuse eh. Lagyan mo ng fuse. So ako nag-fuse ako dyan. Hiwalay na fuse. So yung fuse silbi nun, parang sa bahay nyo, di ba pag nagka-electrical short, di ba namamatay yung breaker, namamatay lahat ng buong ilaw nyo. Kasi tinitrigger niya yung breaker. So ayan. Ngayon kung may makakatanungan kayo dun sa mga kapwa ko ADB user, ano ba yung mga pinaggagawa ko, comment nyo na lang, tapos turuan ko na lang kayo. Sa abot ng aking makakaya. Pero kung ako sa inyo, kung gusto nyo talagang, yan nga, gayahin yung ginagawa ko, yung magganto. Kasi alam nyo naman siguro, yung mga kapwa ka ADB, kung gaano kamahal atong panel na to, yung Byled projector na yan. Alam nyo naman siguro kung gaano kamahal yan. Nasa 20K. Depende sa ilaw na gagamitin mo. Depende sa model ng AES. Nasa 20K yan. Usually, mababa na 15K dyan. Alam nyo yan. And nakadalawang panel ako kasi nung unang gawa ko, kukonsider ko ng sablay kasi yung high ilaw ko medyo mataas ang gawa ko noon. Para na akong naka-high beam. So may mali akong nagawa. Then inulit ko, yun, okay na, all goods na. Matututo ka talaga sa pagkakamali mo. Learn from your mistakes. Yan, so basic naman na siya ngayon. Ngayon, masasabi kong ano na yung motor ko. Parang ano na ako eh. Paano ko ba masasabi yung satisfaction ko? Siguro, satisfied ako sa gawa ko. Nung una, medyo nag-aano na ako nung nakaraan. Sabi ko, ba't kumukurap ka ako? Yung pala, naano yung battery ko kasi nga, nag-testing ako ng mga ilaw, nakahubad yung motor ko na hindi ko pinapandar yung makina hanggang sa sobrang lobat na niya. Then nung pinaandar ko na, nung nagkarga na ulit yung fully na siya, naka-recover yung battery, ayun, nawala. Akala ko kasi sabi ko, paano nangyari yun? Ba't bigla nagkaganon? Yung makapansin nyo, hindi siya nagda-drop kahit di natin pinapandar yung makina. Kahit magbukas ka ng ilaw dyan, di yan bababa na hanggang malobat. Yan. May ikot-ikot lang ako kasi iniisip ko pa ano pa yung hindi ko nabanggit. Then ito nga pala, makapansin nyo before yung mga kapwa ka ADB, no? Di ba nakaano ko nakaraan, RM bracket. So binenta ko na yun. Kakabili lang. Actually bumili muna ako ng crash guard bago ko binenta kasi alang hintayin ko pa. Bumili na ako ng crash guard. Ayan, nag-crash guard na ako. Kasi nga, plano ko nga, ito nga magdagdag ng Senlo. Ayan na yun. So ko yung magdagdag yung maliit lang para hindi tumatama sa front shock. So ayan, may nahanap akong Senlo na maliit. Senlo T1 Plus ba to? Tama. Then nilabas ko na yung driving light ko sa gilid. Ayan. So umangas naman siya tignan, parang naging macho lang ng bagya. Tapos dito ko na rin nilagay, kung mapapansin nyo before, pag yung mga content ko nandito yan, di ba? Nandito yung itong stick, naka-mount dito. So dito ko siya nilagay. Actually itong gantong setup yang medyo pag traffic, medyo alanganin ka sumingit.
So kung mabubuvit man tayo, baka baguhin ko tong ano, baka may mas idiretso, hindi ko siya islant. Ang hirap nito pagka sumisingit. Pero pag long ride, ang the best talagang setup nito is mas naka-forward pa. Yung kumbaga mangyari is nandito siya banda, ka-slant pa dito. Mas maganda kasi yung kalalabasan ng shot nun. Ngayon ang motor. Mas maganda kasi yung kalalabasan ng shot nun kasi makukuha pa yung buong motor mo. Kumbaga parang nandito ka, parang yung point of view ng camera nandito. Ito mismo sa camera na to, ganito itsura pagka kinuha sa 360. Kaya gusto ko i-forward pa to. Siguro pag nag-long ride na lang ako. Pero di siya advisable sa mga traffic. Ayan, Christmas concept, di ba? Napakaangas. Kahit wala tayong pamasko, Christmas na dito. So tignan nyo pagka-brake. Ayan, di ba? Pula. Hindi ko lang nasama kasi balak ko sanang ano to, yung underglow. Na pag nag-brake ako, magiging red din siya. Wala na, kapos na ako sa oras, madali na ako. Last ko kasing ginawa yung underglow which is na-excite na ako, tinatamad na akong mag another wirings. Another day, tinatamad ako mag extend ng isang araw. Kasi nung alam niyo ko lang gaano ko katagal ginawa to, umabot ako ng 5 days. 5 days, kung tutuusin matagal. Alam niyo kung ba't matagal? Kasi nagawa ko na to before Ang nangyari, mas matagal kasi mag-ayos ng wire. Alam mo yun, yung i-modify mo yung ginawa mo before, mas matagal yun. Kasi unang-una, kakalasin mo yung tape. Mahirap magkalas ng tape. Kala nyo ba? Mas madali magputol ng wire kaysa magkalas ng tape. Kakalasin mo yung wire, ititrace mo ulit yung ano ba yung relay nito, yung item nito, ano ba yung wire nito. Hindi ko naman nilagyan ng label yan sa loob na para pag kinalas ko ulit, alam ko na Kasi hindi ko naman inassume na kakalasin ko pa siya ulit Kumbaga for good na yan Yun yung matagal. Kaya pansinin yung mga ibang pagawa ng mga nagwa-wirings, ayaw rin nila mag-rewire. Gusto nila burahin yung pagkatao ng motor mo. Kasi mas matagal yun. Kung di lang ako nanghihinayang sa mga ginastos kong relay, mga wires, talagang sisirain ko lahat Kasi mas madaling magkabit ng wires kaysa ma-modify ulit, magkalas. Kaya umabot ako ng 5 days, nag-ano pa ako nun Tawag dito. Sa pagkalas pa lang, isang araw na. Yung ito pa lang, headlight. Kasi di ba bumili ako ng bago, yung luma ko, yung sinira ko, isang araw din yun. Hanggang sa pag-fit ulit nito, isang araw inaabot ko doon. So 2 araw, then sa pag-wiring. Ang madali kasi kung tutusin dito yung pag-wiring. Natagalan lang ako sa pagbalat-balat. Tsaka ito, isang araw inaabot ko dito sa pag-fit ulit, pagbalik. Para ma-perfect lang. So ayan, sa mga di pa nakasubscribe, alam nyo na. Sa isa na rin natin nakakabit. Tapos ito meron pala akong mumurahin lang to, tagi 300. Pero pangit, yung nasasalo nung cellphone ko yung vibrate, although may parang vibration siya. Pero walang kwenta to. Pansamantala lang to. Baka masira yung camera ko dyan Yung camera ng cellphone. Kasi nag-ano siya Basta ang vibrate niya. Alam niyo naman sa ADB, ma-vibrate, di ba? Lalo na pag cold start. So papalitan ko to pagka nagkapera-pera. Maganda yung quad lock Yung original na quad lock hindi yung quad-lockan lang. Ayan. Then may binili pala akong sana. Bumili ako yung CNC na board, yung tapakan. Binalik ko sa Shopee kasi masyadong bitin yung mga tornilyo. Obra yon sa stock pag wala kang crash guard. Since may crash guard ako, hindi siya obra. Binalik ko na lang. Maganda pa naman sana. Kasi ito heavy duty na clamp gamit ko ngayon. Dalawa yan. Isa sa ilalim, tsaka isa dito. So pag may tanong kasi kayo nabili ito, bibigyan ko na lang yung link. Comment ko na sa comment section or lagay ko sa TikTok shop. Kasi sa TikTok lalagay ko dun. Ano pa ba yung mga pwede yung itanong? Ito, ganun din. Sa TikTok ko na lang lagay. Ito rin yung X2, yung mga quick release. Side mirror ko, TRC. Yung mga nagtatanong dyan, naka-TRC ako. Nakalimutan ko lang yung brand tuloy model, TRC. Tapos meron akong ito, yung brake lock. All goods naman siya. Stock kasi gamit kong lever pa rin. Hindi ako nagpalit. Stock lang ako. Stock is good ngayon. Pagdating sa parts, more on stock ako ngayon. Dati kasi nagpapalit agad ako ng mga ganito Mga manibela ngayon, hindi ako nagpalit. Stock lang. Then ito, lock lang din. Maganda tong lock. Tagal na sa akin Hindi naman ako naka-encounter ng problema. Then stock pa rin yung mga ko. Ayun, ano pa bang hindi ko na-tackle? Ito, hindi na stock. Hindi na siya yung malaki. Nabenta ko na stock ko Ayan. So mahaba na yung video natin. Ilang minutes na to? 35. Pero kakat-cut ko na lang siguro para umigsi ng konti. Pero minimum nito siguro 20 minutes na. Ayan. So tapusin na natin to. Wala naman na akong hindi na banggit So papakita ko yung ilaw sa pagbumotor ko na. Iikot muna ako. Then ayan, switch, busina. Meron para akong hook, ayan. Nagamit ko to. Pag meron akong binili, sinasabit ko na dyan.
Lalo na ayoko maglagay ng box. So ayun mga ka-bird brain, so tara i-test drive natin. Papakita ko sa inyo yung mga modes ng mga button natin para maintindihan nyo malalo. Okay, let's go. So ito na mga ka-bird brain yung demo ng ilaw ko. Ayan, nakikita nyo naman maliwanag dito sa lugar na to. Ayan, makikita nyo bakat na bakat yung ilaw ko. Patayin ko yung ilaw ko. Ayan. So ayan, compare mo yung ilaw ng sasakyan sa kabila. Ayan, kung gaano kaliwanag yung ilaw ko. Yan yung headlight ko. Ayan, tignan nyo, papatayin ko yung ilaw ko Ayan. Itong part na to medyo madilim, walang ilaw. Pero sa camera ko maliwanag to for sure. Kasi naka-pure shot ako Ayan, pag binuksan ko yung ilaw ko, tignan nyo. Ayan, ganyan siya kaliwanag. Ayan, makita nyo naman may sasakyan na dumaan, no? Di ba? Headlight yan. Then, ito yung MDL, yung Senlo. Papatayin ko para makita nyo. Papatayin ko, Senlo lang bubuksan ko. Ayan yung Senlo. Ayan, Senlo lang yan. Ito yung combination ng yellow tsaka white. Pag binuksan ko yung headlight ko, ayan, para siya nakapatong. So, ginagamit ko yan sa mga madidilim na lugar. Ayan. Ito na yung driving light. Ayan. Patayin ko yung headlight ko. Ayan. Yan yung yellow niya. Ito yung high beam niya. Ayan. Tapos ito yung white. Then high beam. Ito naman yung warm or yellow and white. Then high beam. Tama ko yung headlight. Ayan. Yan yung super white. Yan. Diba? Sobrang puti. Sobrang liwanag. Pinagsamang headlight ko yan tsaka yung driving light. Ay, baka ma-checkpoint pa tayo dito. So, dito. Ayan, na-checkpoint pa tayo. Ayan, na-checkpoint pa tayo. Good evening po. Wala, parang di ako nakadala, sir Hindi ako nakadala sticker. Anong ilaw to, sir? AES, Tenggay chip. Tenggay motovlog. Parang ganon, parang tenga. Ano sa bibig mo, sir? Ano yun? Dashcam? Ilan na subscribe mo, sir? Sir? Ilan na subscribe mo? Konti pa lang. Ano mo kasi, shoutout mo kami Hindi ako nakadala ngayon, sir. Naka-on mo to, sir? Hindi. Next time, sir. Naka-on to? Hindi. Ito lang. Ay, naka-on lang. Shoutout nga pala sa Hindi, mama pag ko. na-record. Ako lang, sir. Maano kayo? Malabas? Okay. Malakas. Ilang Malakas to? Watts? 140 dalawa. Lakas? Parang katumbas na siya nung Biled na. Sa camera po, sir. Ito ba yung nag-CRT kayo? Hindi. 20. Yung bagong model nun. Yung X5. Ang mahal was 30k yun. Ito. 20 plus din. 24. Sige po. Ano 10K? Pa, 10K itong ano? O 5K? ako lang gumawa niyan. Ikaw lang? DIY mo yan? Oo. Mahal ang ano yan, sir. Yung Biled, 20k yan Yung LED niya, no? Sige po, sir. Thank you po. Sige po. Okay lang, sir. Malabas kayo, no? Sa camera kanina. Okay, sir. Thank you. So, yun. Shoutout kila, sir. Napara pa ako. Nalobot tuloy kasi nakasaksak na ako sa dito sa charger. Pinatay ko yung makina. Nalobat. Sayang, wala ko sticker. Ano ba yan? Wala akong dala. Tinanong niya yung ilaw ko Sabi niya, lakas daw Bait naman sila. Ano lang, for security lang yung checkpoint nila. Kaya yung mga takot sa checkpoint dyan. Kaya matakot kasi sa safety rin naman natin yung checkpoint na yun Matakot ka kung wala kang mga dokumento. Hindi naman na hiningi yung lisensya ko pero nandito lisensya ko. ORCR then goods naman. Ayan, sa balik tayo. So ito nga yung ilaw natin. Ito yung driving light, super white. Ito yung high beam niya, ayan. Then ito yung passing. Pagpa-passing tayo na yung passing na headlight alone. Namaya na baka isipin nila pinapasingan ko sila Dito tayo, ayan sa likod nito. Ayan, headlight lang yung passing na to, headlight. Ngayon, pagka pinindot ko to, damay na yung mga MDL. Ayun, ang lakas ng passing ko. Di ba? So, yun yung passing na damay lahat. Then, ito yung busina na passing horn. Sa passing horn ko naman, kasama lahat din ng high beam ko. So, pakita ko sa inyo. Ayan, habang pauwi tayo ng Pasig. Pasyal kayo sa amin sa Pasig. Ang ganda doon sa Meralco. Pasyal kayo doon. Maliwanag doon. So, ito mga ka-bird dream, pakita ko sa inyo. Yung gano'ng kaliwanag yung ilaw ko. Actually, itong lugar, medyo maliwanag pa sa camera pero madilim dito. So, ito, buksan ko yung ilaw ko. Singit ko lang to. Ito yung headlight. Ayan, headlight lang yan So, ito yung MDL. Yung mini-driving muna yung Senlo. Ayan, para mas makita nyo yung ilaw ko talaga. Ayan yung Senlo alone. Senlo with yellow, white combination. Ayan. So, headlight alone. High beam ng headlight. Ayan, high beam ng headlight ko yan. MDL. Ayan. So, yan yung MDL natin. Ayan yung white. Ito yung pinagsamang white.
Ayan. Ito high beam. Ay, laser gun, sorry. Ito yung high beam. Ayan. White. Yung combination to. Then ito naman yung laser gun lang alone. Ayan yung sinasabi kong diretso. Yung Senlo, idikit natin sa ano. Ayan yung Senlo sa baba. Ayan. So bagay na combination ng Senlo at laser gun. Mga ano ko nakabukas lahat yan. Pati yung all weather, lahat. Grabe oh. Pati Senlo, ayan. Kapulang kalsada dyan. Ayan, wala kayong makitang kurap dyan. Nakabukas yan lahat. Ayan oh, lahat yan nakabukas. Naka-high beam. Ayan din. Wala kayong makitang kurap dyan. Ayan, nakabukas lahat. Ayan, wala kayong makitang kurap dyan. Ayan, so masingit ko na lang din. Baka sabihin nyo, kamote ako na nag-RGB. So binabalik ko sa puti yan. In-all white ko yan lahat. Ayan, mukha lang purple sa video pero naka-white yan. Pati yung likod naka-red. So yun lang naman mga ka-bird brain. Pinakita ko na sa inyo yung kaya ako siya pina-RGB kanina. Pero lagi ako naka-white and red. Ayan, so hindi ako gumagamit ng RGB pag nagbabiyahe. Siyempre, takaw sita yun. Dito tayo sa gilid. Ayan. Ito naka-stock horn ako. On natin yung loud horn. Tinago ko to kasi lagi naman ako naka-loud horn eh. Pang-emergency ko lang yung button na yun. So ito yung loud horn. Ayan, loud horn. Then ito yung horn with passing. Ito yung button na yun na binuksan ko na. Ayan, horn with passing. Oh, di ba? Yun yung horn with passing. Damay lahat ng mga ilaw ko doon. Dami nagre-racing. Oh. Then, ano pa ba? Yung wrap-up. Try natin yung wrap-up. Wait lang. Ibang mode. Marami kasi mode to eh. Ayan. Yan yung rapid niya. Pero ako, hindi ko rin nagagamit talaga. Stock ang nagagamit ko na busina. I mean, yung walang rapid, walang ano. Para malakas talaga, dama. So, ayan siya. Ayan, huwag kayong mag-alala mga ka-bird brain kasi sumisilip ako sa side mirror sa likod. So, alam ko pag may incoming. O, sabihin nyo, nangangamote ako sa kalsada eh. So, ayun, ano pa ba? Wala na, no? Ilaw, goods na lahat. Napakita ko na. Oop, wala na. Okay na dito. So, yun lang naman mga ka-bird brain. So, ito, pauwi na ako ng Pasig. Ang liwanag, oh. So, kita-kits tayo sa next episode. At lagi niyong tatandaan na hindi ka bobo, hindi ka tanga, at lalong hindi ka mangmang dahil ikaw ay isang bird brain.